Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Bible verses everyone should know. So gusto ko po munang batiin yung mga followers na ating Panginoong Jesucristo, banda dyan sa Pampanga, Karatig, lalawigan po namin. So tuloy po natin yung ating talakayan po patungkol sa Redeemer God Understanding Biblical Hope. I hope na familiarize po tayo sa kabuuan ng Biblia. Na yung istorya ng Biblia ay creation, lumikha ang Diyos ng napakagandang mundo at yung intention niya ay gumawa ng maraming mga bansa na nagpupuri at sumasamba sa Kanya. Ngunit ito ay nahulog sa kasalanan. Bagamat ito ay nahulog sa kasalanan, merong plano ang Diyos na pagtutubos. At ito ay kokompletohin niya at magiging perfect muli yung Kanyang nilikha. Kung saan lahat ng bansa, wika, tribo ay sumasamba at nagpupuri sa Kanya in a perfect world. So, itong redemption po na ito ay may 4 na phases. Nagsimula po ito bilang pangako. Tapos isinugo niya ang Panginoong Jesucristo para simulan ang pagtutubos. Ngayon po ito ay lumalago at ito po ay makukumpleto sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Now, nandito na po tayo sa growth of redemption, yung tagumpay ng ating Panginoong Jesucristo. Merong triumphal procession. Now, tingnan po natin dito sa 2 Corinthians chapter 2 verse 14. Sabi ni Apostol Pablo, "But thanks be to God, salamat sa Panginoong Diyos, who in Christ always leads us in triumphal procession." Meron pong parada ng tagumpay ang ating Panginoong Jesucristo. And through us, at sa pamamagitan namin, sabi ni Apostol Pablo, spreads the fragrance of the knowledge of Him everywhere. Napakagandang talata po mula sa Corinthians. Sa Tagalog po, ito po ang sinasabi, "Ngunit salamat sa Diyos at lagi niya kaming isinasama sa parada ng tagumpay ni Kristo. Dahil sa aming pakikipag-isa sa Kanya at sa pamamagitan namin ay pinalalaganap ng Diyos sa lahat ng dako ang mabangong halimuyak ng pagkakilala sa Kanya." Now, ito po mga talatang ito, very comforting po ito. Dahil sinasabi po rito ni Apostol Pablo na yung Diyos isinasama sila sa parada ng tagumpay ng Panginoong Jesucristo. Now, para po mas maunawaan natin ito, ano ibig sabihin ng parada ng tagumpay ni Kristo? Kasi ito po yung point number 1 natin. Christ or God leads us in triumphal procession. Ibig sabihin parang may procession, may parada. At yung ipinaparada, yung tagumpay ng Panginoong Jesucristo. Now, para mas maunawaan po natin yan, kailangan bumalik tayo sa panahon nila Apostol Pablo at unawain natin ano ba yung background. Now, during the time of Paul, or even before that, ang kultura sa Roman Empire, yung nagkakaroon ng parada. Every time na ang isang military general, or pwedeng emperor, or kahit sinong merong army sa Rome, kapag meron silang ginera na ibang lugar, tapos bumalik sila sa Rome, merong triumphal procession. Merong parada ng tagumpay. That was normal during that time. Kaya sabi ni Apostol Pablo sa ibang mga talata, yung pinag-aralan natin nung nakaraan, yung Colossians chapter 2 verse 15, "He disarmed the rulers and authorities and put them to open shame by triumphing over them in Him." So, dinesarmahan niya yung mga rulers and authorities, yung mga kaaway ng Panginoong Jesucristo, si Satan, demons, tinanggalan niya ng armas. And put them to open shame. Ano yung background nito? Parada ng tagumpay ni Kristo. So, ang ginagawa po during that time, yung mga natatalo nilang yung mga kalaban, kagaya nito, inuubaran nila, tinatanggalin nila ng armas, tinatanggalin nila ng kalasag, tapos mga nakahubad, nakakadena, tapos ipaparada nila sa streets of Rome. So, another example of that is, eto po, si Vercingetorix, Etong si Vercingetorix, siya yung nag-unite ng mga tribo doon sa Gaul. Yung Gaul po, modern day Gaul po yung Germany, Luxembourg, Switzerland, France, Ni-unite niya yan, pati Northern Italy. Tapos, ang kalaban niya si Julius Caesar, nanalo si Julius Caesar. So, ang ginawa niya, hindi niya pinatay ito si Vercingetorix. Para saan? Para iparada si Vercingetorix doon sa streets of Rome patungo doon sa Capitoline, yung Temple of Jupiter,
para talaga ihiyain si Vercingetorix na tinalo siya ni Julius Caesar. So ayan po yung background ng yung he disarmed the rulers and authorities and put them to open shame. Talagang inilalantad sa madla na tinalo ng Panginoong Jesucristo yung kanyang mga kalaban. Now, dito po sa 2 Corinthians chapter 2 verse 14, ganun din po yung background, triumphal procession. So, dito sa procession po na ito pala yung another example, si Marcus Aurelius. Ito po yung parada ng panahon ni Titus Vespasian, yung winasak niya yung templo ng Jerusalem, dinala niya yung mga mamahaling, yung mga precious elements doon sa templo, pinarada niya rin sa Rome. So ito po ay parada ng tagumpay. So normal po during that time na yung isang military general na nagwagi sa ibang lugar bumalik sa Rome, hila-hila po yan ng 4 na kabayo. Again, sabi ko nga, kung gusto mong maunawaan yung 4 horses of the apocalypse sa Book of Revelation, si Jesus Christ yung may hawak ng renda na yun, tapos pinapakawalan niya isa-isa. Anyway, yun po ay simbolo or itsura ng tagumpay, image ng tagumpay ng Panginoong Jesucristo na ipinapahayag ni Apostol Pablo dito po sa mga talatang ito. Merong parada ng tagumpay. Doon inilalagay niya yung mga kaaway niya, si Satanas, yung mga demonyo na talunan. Tapos yung army niya, yung mga kasama niya, no? So, basically, ang picture na pinapakita ni Apostol Pablo sa triumphal procession ni Jesus Christ, nandun nakapila pati yung mga tinalo ni Jesus Christ na mga nakakadena, he put them to open shame, mga inilantad sa kahihiyan. Pagkatapos yung sinama niya yung church, victorious din, mananagumpay din yung church. So, ang sinasabi ni Apostol Pablo, napakaganda ng image. Sabi niya, thanks be to God who in Christ always leads us in triumphal procession. Isinasama tayo ng ating Diyos sa parada ng tagumpay ni Kristo dahil sa aming pakikipag-isa sa Kanya. So, that's point number 1. Christ leads us in triumphal procession. Mananagumpay na po tayo. Sinasama tayo ng Diyos sa tagumpay ng Panginoong Jesucristo at yung mga kaaway natin, talo na. Jesus Christ disarmed the authorities, rulers and authorities, and put them to open shame. Now, pangalawang puntos po, God spreads the gospel through the church. Ang church po, mananagumpay na kasama ng Panginoong Jesucristo at patuloy na pinapalaganap ng Diyos ang church, ang kingdom of God, ang gospel, ang Great Commission. Tuloy-tuloy po yung paglaganap dyan. God spreads the gospel through the church at ikaw po at ako at tayong lahat ginagamit ng Diyos para maipalaganap ang ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. Kaya sinasabi po sa talata rito ni Apostol Pablo, at sa pamamagitan namin ay pinalalaganap ng Diyos sa lahat ng dako ang mabangong halimuyak ng pagkakakilala sa Kanya. Sa makatuwid po, yung pagkakakilala sa Panginoong Jesucristo, ito ay kumakalat, lumalaganap sa pamamagitan ng iglesia. At ano po yung future niyan? Ang future po niyan ay the knowledge of God will fill the earth. Yan po yung vision ng Diyos sa Genesis chapter 1 pa lang, no? Nung nalikha ng Diyos ang mundo, ang intensyon ng Diyos ay punuin ang mundo ng iba't ibang mga bansa, iba't ibang mga lahi, iba't ibang mga wika at lahat ay nagpupuri sa Diyos. That was the original intention of God at tuto pa rin niya po yan in the future. The whole world will be filled with the knowledge and the glory of God. Kaya po sabi sa Habakkuk chapter 2 verse 14, quoted sa Isaiah at maraming mga talata sa Biblia, for the earth will be filled with the knowledge of the glory of the Lord as the waters cover the sea. Subalit ang buong mundo ay mapupuno ng mga taong kumikilala at dumadakila kay Yahweh kung paanong ang karagatan ay napupuno ng tubig. Kaya yung diagram natin dito talagang perfect. Ito talaga yung biblical eh. Nandito na tayo sa growth of redemption. Lumalaganap ang pagkakakilala sa Diyos. Isanasama tayo ng Diyos sa parada ng tagumpay ng Panginoong Jesucristo. And ang future po niyan, the whole world will be filled with the knowledge of God. Ulitin ko po, sabi po sa talata, at sa pamamagitan namin, pamamagitan ni Apostol Pablo, sa panahon natin ngayon, sa pamamagitan ng church, ay pinalalaganap ng Diyos sa lahat ng dako ang mabangong halimuyak ng pagkakilala sa Kanya. So ano po application natin dito sa inaaral po natin na ito sa parada ng tagumpay ng Panginoong Jesucristo? Number 1,
Go wherever Jesus wants you to go. Pumunta po tayo kung saan tayo dinadala ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi po rito ng talatang ito, sabi ng Diyos sa atin, sama ka. No? Sinasama tayo sa tagumpay ng Panginoong Jesucristo. Kaya po, kung gusto mo magtagumpay, sumama ka sa Diyos. No? Yun talagang ine-embrace mo yung invitation. Lord, thank you, invited ako rito sa parada ng tagumpay ni Kristo. Go wherever Jesus wants you to go. Naalala ko yung laging sinasabi ng aming presidente, no? Talagang nire-respeto kong tao. Sabi niya, wherever the Lord leads me, I will follow. Whatever the Lord feeds me, I will swallow. Na kung saan ako dali ng Panginoon, susunod ako. Kung ano ipakain sa akin ng Panginoon, lulunukin ko, no? So go wherever Jesus wants you to go. Number 2 po, claim the victory of Christ even before the battle begins. Kapag isinama ka ng Diyos sa parada ng tagumpay, mananagumpay ka na. You claim the victory. Talo na. Pati si Satanas at ang mga kaaway ay isinama na rin sa parada bilang talunan, no? Mga tinalo ng Panginoong Jesucristo. He disarmed the rulers and authorities and put them to open shame. Kaya napakaganda ng parada ng tagumpay ng Panginoong Jesucristo. You can claim the victory of Christ. Ngayon pa lang kung saan ka dinala ng Panginoon, saan ka pinagmisyon ng Panginoon, saan lugar ka nilagay ng Panginoon, diyan may katagumpayan. Kung ang pupuntahan mo ay isang lugar kung saan pinili mo lang at ayon lang sa kagustuhan mo, huwag mong asahang magtatagumpay ka diyan. Sapagkat ang katagumpayan ay na kay Kristo. Kung saan ka dinala ng Panginoon, doon ka magtatagumpay. Kapag sinunod mo yung sarili mo, asahan mo mabibigo ka. Wala pong katagumpayan sa ating mga sarili lamang, no? So go wherever Jesus wants you to go. Claim the victory of Christ even before the battle begins. As long as you are in the center of God's will, as long as you're doing what is right in the eyes of God, meron po diyang katagumpayan. You can claim the victory of Christ as long as you are in the center of God's will. Pangatlo po, use your influence and fill every domain with the knowledge of Christ. Lahat po tayo merong impluwensya. Impluwensya ng tatay, impluwensya ng nanay, impluwensya ng anak, impluwensya sa opisina, impluwensya sa ating mga trabaho. Gamitin po natin yung impluwensya na yun para lahat ng mga domains, lahat ng mga area, lahat ng mga lugar mapuno ng pagkakakilala sa Panginoong Jesucristo. I-claim din natin itong sinasabi ng Apostol Pablo, at sa pamamagitan namin ay pinalalaganap ng Diyos sa lahat ng dako ang mabangong halimuyak ng pagkakakilala sa Kanya. I hope and pray na sa pamamagitan natin, ay pinalalaganap ng Diyos sa lahat ng dako, every domain, every area, ang mabangong halimuyak ng pagkakakilala sa Panginoong Jesucristo. I hope tayo po ay ginagamit ng Panginoon right now, no? Na ipakalat ang pagkakakilala sa Panginoong Jesucristo. Ano po yung future niyan? Until the whole world will be filled with the knowledge of God. So use your influence and fill every domain with the knowledge of Christ. Now, para po sa ating discussion, I hope meron pa tayong mga kadiskusyon kahit asawa natin or chinachat natin o sinasend natin devotion at the same time, dinidiscuss na rin natin. Ito po yung pag-usapan natin. How can you practically use your influence to spread the knowledge of Christ? Paano mo, in a practical way, gagamitin ang iyong impluwensya para ipakalat ang pagkakilala sa Panginoong Jesucristo? Kung meron mang area sa buhay mo, pwedeng family, pwedeng malayong kamag-anak, or pwedeng sa environment mo, sa opisina mo, or among your friends. Pag hindi sila nakakilala sa Panginoon, that's your mission field. How can you practically use your influence so that they too will be able to know who Jesus is? Yan po pag-usapan natin sa ating mga discussion groups. At sa atin naman pong panalangin, sabihin natin sa Panginoon, Lord, Father, thank you for your grace. I once was an enemy of yours, but you have loved me and changed me. You made me your child. Now you always lead me in the triumphal procession of Christ. Salamat, Panginoon. Sinasama niyo ako, invited ako sa parada ng tagumpay ng Panginoong Jesucristo. Please increase my power, even wealth, if necessary, no? Kung magagamit ng Diyos yung kayamanan natin
para ipalaganap ang ebanghelyo, so be it, no? Pero kung yung kayamanan natin mapapalayo sa Diyos, pag-pray natin na wag tayong payamanan ng Diyos, no? So hindi tayo prosperity gospel dito, no? Please increase my power, even wealth, no? And influence. Let me use whatever you have entrusted me to spread the knowledge of Christ. Ito magandang panalangin. Pag-pray natin to, no? Maging kabilang tayo sa nagpapalaganap ng pagkakakilala sa Panginoong Jesucristo. Idalangin po natin ito in Jesus' name. Now, salamat po sa katuwang natin dito sa devotion natin na to, si Sir Josefino. Maraming salamat po sa inyo. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. At kung meron po kayo natutunan sa devotion natin na ito, let us know in the comment section below. And please share this devotion to your family and friends. God bless you po. See you po tomorrow, 5 a.m. dito sa ating daily devotion.